But marriage itself is not always a happy endeavor. Sometimes the relationship between spouses collapse. The reasons may vary, but Dalawang bansa lang sa buong mundo ang walang divorce. Ang mga bansang yon ay ang Vatican City at ang Pilipinas. Moral bang pahintulutan ang absolute divorce? So, matapos natin mailahad ang kahalagahan ng issue, susuriin naman natin ito sa pananaw ng modern moral perspective. Now, let's shift to natural law theory. So, kung nasa abusive relationship ka, morally okay lang ba? Ano kung ang isang relasyon ay hindi naligtas? May karapatan bang tapusin ito? Magandang araw sa inyong lahat at welcome sa aming Ethics Podcast. Ako si Nika Monterona. And ako naman, si Nayam Gasiha, kasama rin namin si Ann Santiago, Charlene Paran, at Jericho Aldrich Colite. Hello everyone! Hello! So, for today's episode, pag-uusapan natin ang isang napapanahon at controversial na moral issue sa Pilipinas, ang proposed bill on absolute divorce. Ang absolute divorce ay legal na tuluyang pagwawakas ng kasal at nagbibigay ng karapatang magpakasal muli. And hanggang ngayon, isa tayo sa mga bansang walang divorce, aside sa limited options like annulment at legal separation. Well, to be honest hindi ito accessible sa lahat. Mahal, matagal, at minsan complicated pa. Kaya, ang tanong natin ngayon, moral bang pahintulutan ang absolute divorce? Hindi lang legal ha, ethical din. Let's start with reality. May mga relasyon na hindi na talaga healthy, like may abuse na at sobrang toxic na talaga. Tama, hindi lang physical abuse, pati na rin emotional and psychological. Minsan, pati mga anak na affected. So, parang yung dilemma is kung hindi na siya safe, dapat bang manatili pa rin dahil kasal na? Exactly. Kaya papasok ngayon ng ethics, paano ba namin ito puhusgahan kung tama o mali? So, matapos natin mailahad ang kahalagahan ng issue, susuriin naman natin ito sa pananaw ng modern moral perspective. Simulan natin sa liberalismo. Simple lang ang idea nito, freedom. May karapatan ng tao pumili kung ano yung makakabuti sa kanya. So, kung nasa abusive relationship ka, morally okay lang umalis? Yes, kasi priority yung safety tsaka yung dignity mo. Next, human rights perspective. Dito naman nakapokus is protection. Lahat may karapatan, hindi abuso. So, parang yung divorce becomes a tool para makaalis siya sa harmful situation. Exactly, especially kung wala kang ibang option. Punta naman tayo sa utilitarianism. So dito, sinusuri ang moralidad batay sa kabuuang epekto nito sa kaligayahan ng nakararami. So, if divorce reduces suffering lalo na sa emotional, psychological, at physical na pagdurusa ng pamilya, Then it can be considered ethical. Lalo na kung mas napoprotektahan ang pamilya in the long run. Sa relativism naman tayo, napaka-interesting nito. Sinasabi na ang morality depende sa culture. Like sa Pilipinas, family-centered tayo, kaya maraming against sa divorce. Pero sa ibang bansa, normal lang siya. And don't forget social justice. Kasi hindi lahat may access sa annulment. so unfair kung yung may pera lang ang may escape. Yes, divorce could make things more equal. Plus, today, may role na rin yung technology, di ba? Sa panahon ng digital technology, ang social media at iba pang online platforms ay may malaking influensya sa relasyon ng mag-asawa. Maaari itong magpalala ng alitan nila, ngunit maaari rin itong magsilbing ebidensya ng pang-aabuso. So, nagiging part na rin ito ng ethical discussion. Now, let's shift to natural law theory. Ang teoryang ito ay nakabatay sa moral reasoning grounded in human nature, kung saan ang tama at mali ay sinusukat ayon sa likas na layunin at kabutihan ng tao. Dito may idea na may natural purpose ang tao at ang kasal. Like family, stability, and order. Yes, may mga tinatawag na intrinsic goods like life, truth, family, at social order.
So, against yung divorce dito? At first glance, oo. Kasi sinisiya nito ang permanence of marriage. Pero wait, paano kung ang kasal mismo ang magiging source ng Ayun na nga, kung may abuse na, hindi na dito natutupad ang natural purpose ng kasal. So, parang mas lalabag ka pa sa natural law kung pipilitin mong manatili. Exactly, kasi nalalagay na sa danger yung life at yung dignity. So, in that sense, pwede pa rin maging moral ang divorce lalo na kung para sa protection. So, saan sila nagkakatumba? Pareho nilang pinahalagahan ang dignity. Agree, wala naman kasing theory na nagsasabi na okay lang yung abuse. Saan nga ba sila nagkakaiba? Modern moral perspectives focus on individual freedom. Natural law focuses on structure of family and society. So, parang freedom versus order? Yes, exactly. Pero pwede bang magkaroon ng balance? Siguro through regulated divorce. Hindi siya basta-basta, pero allowed siya sa serious cases. So, at the end of the day, complicated talaga ang issue ng divorce. Hindi lang siya legal topic, moral issue din siya. May value ang freedom. At may value rin ng family stability. Kaya siguro ang pinaka-importanteng tanong is, Hindi lang legal ba ang absolute divorce, kundi Makatarungan, makatao at moral ba ito? bilang grupo, naniniwala kami na ang regulated at limitadong divorce ay maaari maging ethical. Lalo na kung ito ay para sa protection laban sa abuse at serious harm. At sa ganitong paraan, napoprotektahan natin ang dignity, life at social order. Maraming salamat sa pakikinig. At hanggang sa susunod na episode, dito lamang sa aming Ethics Podcast.